Binaharaw to hanggang dito, sabi ng customer, kaya lumubog yung motor nito. Yan, pag nabuksan mo na yung cover na yan, makikita mo na ito na yung overload niya. Tapos mapapansin nyo dito, basa yung relay. Makikita na yan, may tubig oh. Ang daming laman tubig. Kaya pag sinaksak mo to, mag-grounded yung rep mo. Oh. Yan, testing natin kung may ground. Wala namang ground. Tapos yan, nainit naman tong discharge line niya. So okay naman siya. Bali okay na to. Bago natin gawin tong rep na to, dapat hindi nakasaksak, syempre. Yun, tapos kailangan natin buksan tong nasa gilid ng compressor na to. Yan, saka ito, part na yan na may plastic. Ito yung gagamitin natin, vacuum na may blower o kaya itong pang blower ng buhok. Yan, ayan mga gagamitin natin. Yan, bubuksan muna natin to. Yan, susungkitin nyo lang to para matanggal nyo yung cover na yan. Yan, pag nasungkit nyo, makikita nyo na yung relay saka overload ng motor. Yan, ito nga palang ginagawa natin non-inverter na rep. Isa itong Panasonic upright freezer 9 cubic. Yan, pag nabuksan mo na yung cover na yan, makikita mo na ito na yung overload niya. Saka yung relay, pag tinanggal nyo, dapat tandaan nyo kung saan mga nakalagay para mabalik nyo na maayos. Tapos mapapansin nyo dito, basa yung relay. Ayan, may tubig yan. Papakita ko sa inyo na may laman tubig. Tapos ito yung overload. Tatanggalin nyo. Una muna tinatanggal yung relay bago yung overload. Ayan. Taktak natin, makikita na yan, may tubig oh. Ang daming laman tubig. Kaya pag sinaksak mo to, mag-grounded yung rep mo. O kaya yung motor mo. O kaya baka pumutok. Kaya masisira yung motor. Kailangan natin tanggalin itong mga terminal na to, yung connection na yan. Yan, yung overload, pati sa relay. Para bugahan natin ng hangin to para matuyo natin. Yan, ipopost ko lang yung video para matanggal ko to kasi mahirap pag one hand lang yung gamit mo. Next naman, bubuksan natin to. Itong cover na yan. Sa loob niyan, merong connector na nagko-connect doon sa mga wiring papunta sa saksakan. Yan, siguradong nabasa rin yan at baka mamaya pinasok na rin ng tubig. Kaya baka mag-grounded din o pumutok pag sinaksak nyo yung plug nyo. Kaya dapat matuyo din natin to. Yan, may dalawang lock lang dito yan sa gilid. Yan, tatanggalin lang natin yung dalawang lock na yan. Yan, medyo basa yung plastic na to. Tanggalin natin itong plastic na to para makita natin yung connector sa loob. Yan, ito yung connector. Yan yung nagdudugtong sa saksakan saka sa wiring na nakakabit dito sa rep. Yan, medyo basa siya. Yan, tanggalin lang natin. Madali lang siya tanggalin. Yan, tutuyuin din natin yan. Yan, saksak natin itong vacuum na may blower. Tapos, kung wala kayong vacuum na may blower o kaya wala kayong blower ng buhok, pwede nyo namang hipa na lang or gumawa kayo ng paraan para matuyo nyo yung nasa loob ng relay saka overload saka yung mga parts na nabasa. Yan, makikita nyo dito sa relay, may butas siya na dalawa. Doon nyo lang pasukin yung hangin para lumabas yung tubig sa loob. Tapos pahanginan mo na lahat para matuyo. Yan, taktak mo rin para lumabas yung tubig. Then sunod itong overload, ating hahanginan din. Tapos itong terminal ng motor, hanginan din natin. Yung pinagkakabitan ng relay, tapos itong mga wiring na nabasa rin, yan, katulad yan, no? May tubig na lumabas doon. Kasi pumasok dito sa parang kulay itim na to na nagtataklob sa wiring. Yan. Ito, pati itong terminal ng compressor. Yan, lahat ng pwedeng tuyuin nyo na. Pero mas mahalaga ito itong mga terminal na to. Yan. Okay, na rin natin yan. Yan, taktak natin kung baka may tubig pa. Yan, pati ito, tuyuin na rin natin to. Itong cover ng
connector terminal na yon ng plug. Yan, tuyuin na rin natin lahat ng mga basa dito. Ito sa mga tabi ng motor. Yan, tuyuin na rin natin siya. Pati na rin yung cover ng relay at overload. Tuyuin na rin natin. Pagkatapos natin matuyo lahat ng mga parts, yan, pwede natin i-connect to. Unahin muna natin itong connector terminal ng plug. Yan, tapos ibalik natin itong plastic para meron pa rin siyang cover kahit paano. Tapos saka natin nilalagay yung kulay black na plastic cover. Tapos balik na natin siya sa dating pinagkakalagyan niya. Tapos tornilyo na natin, pati na rin yung cord. Tornilyo na rin natin. Tapos balik na natin tong overload protector. Una muna yung overload protector, kabit natin dito sa wire. Yan. Tapos saka natin ikakabit dun sa compressor. Yung sabi ko nga, dapat tandaan nyo kung saan nakalagay yung overload protector saka relay para hindi kayo malito. Then susunod nating ikakabit yung relay. Yung relay, ikakabit natin dito sa wire. Tapos pagkatapos natin ikabit sa wire, kakabit naman natin sa compressor. Yan, pangalawang ikakabit yung relay kasi hindi mo pwedeng unahin yung relay kasi hindi mo mapapasok yung overload protector. Pag nalagay mo na yung relay at overload protector, check mo lang yung pagkakabit niya. Dapat hindi maluwag. Tapos ibalik mo na yung cover, pati yung lock ng cover. Itong lock na cover, mayroong butas yan. I-shoot mo lang yan doon. Tapos pag na-shoot mo na, tutulak mo lang hanggang mag-lock. Yan, kapain nyo lang yung butas para ma-shoot nyo. At katulad nito, medyo mahirap ikabit. Pero pag na-shoot mo na yan, maglalak na yan. Yan, pag nakabit mo na lang yung mga parts, pwede na natin itong testingin. Yan, pwede na natin siya isaksak. Yan. Ito na, sasaksak na natin para malaman natin kung umaandar siya. Yan, testing natin kung may ground. Wala namang ground. Tapos yan, nainit naman tong discharge line niya. Saka nainit na tong condenser niya. Yan. Okay naman siya. Bali, okay na to. Yung iba dito nainit sa gilid. Yan, nasa loob yung condenser. Ito kasi nasa labas yung condenser. Kung meron kayong katanungan o suggestion, mag-comment lang kayo sa comment section at itatry kong sagutin ng mga tanong nyo.